Isang ama ang natuklasan na ang kanyang anak na babae, biktima ng pang-aabuso at malupit na pag-aalaga, ay ginugol ang kanyang buhay sa katahimikan bilang isang paraan ng kaligtasan. Ngunit nang matutunan niya ang katotohanan, sa likod ng mga tinatawag na medikal na paggamot, determinado siyang ilantad ang pang-aabuso kahit na magdusa siya. Ano ang mangyayari kapag ang pagmamahal at pagpapagaling ay kailangang muling likhain? Ang marangyang itim na sasakyan ay marahang pumasok sa naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga De Villa sa Dasmariñas Village. Bago pa man ito tuluyang huminto sa harap ng engranding pinto, bumukas na ang pinto sa likuran. Bumaba si Ramon de Villa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa isang linggong biyahe sa negosyo sa Singapore. Ngunit meron ding pananabik na sa wakas ay makauwi na. Welcome home, Sir Ramon. Bati ng gwardiya habang tinutulungan ng driver na ibaba ang kanyang mga bagahe. Tumango lamang si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa malaking pinto na yari sa nara. Inaasahan niyang bubukas ito anumang sandali at sasalubungin siya ng matamis na ngiti ng kanyang asawang si Isabela at ng yakap ng kanyang pinakamamahal na anak, si Lia. Ngunit ang pinto ay nanatiling nakasara. Napakunot ang noo ni Ramon. Kakaiba. Karaniwan, alam na ng mga kasambahay ang oras ng kanyang pagdating. Pumasok siya sa loob, itinulak ang mabigat na pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahang mainit na pagsalubong. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na foyer. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang maritmo na tunog ng pendulum ng luma nilang grandfather clock sa gilid. Ang amoy ng floor wax at ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta sa vase ay tila mas tumapang dahil sa kawalan ng ibang tunog. Isabela? Lia? Tawag niya. Ang boses niya ay tila nilamon ng kalawakan ng sarili niyang pamamahay. Walang sumagot. Nagsimulang kumalat ang isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa sala. Maayos ang lahat, ngunit walang tao. Sa kusina, ganoon din. Nasaan ang lahat? At noon niya narinig, hindi ito isang malakas na sigaw. Isa itong pigil na hikbi, isang mahinang ungol ng isang taong nasasaktan. At nagmula ito sa itaas, sa direksyon ng silid ni Lia. Nawala ang lahat ng pagod sa katawan ni Ramon. Napalitan ito ng adrenaline. Hindi na siya nag-isip pa. Halos liparin niya ang engranding hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Lia! Binuksan niya ng malakas ang pinto ng kwarto ng anak at ang tanawing bumungad sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng mamahaling alpombra, naroon si Lia. Ang kanyang maliit na katawan ay namimilipit, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga kamay niya ay pilit na itinataboy, ang taong nakadagan sa kanya. Si Isabela. Hawak ni Isabela ang magkabilang braso ng bata upang hindi ito makapalag. Sa isa niyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bote ng gamot at pilit niyang ipinapatak ang laman nito sa tainga ng umiiyak na si Lia. Sandali lang anak, para rin sa'yo to. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Isabela. Hindi pa napapansin ang pagdating ni Ramon. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Ramon ay naging isang pabulong na sigaw, puno ng gulat at hindi paniniwala. Sa isang iglap, nabitawan ni Isabela ang lahat. Gulat siyang napalingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ramon! Mahal! Mabilis niyang sabi. Tumayo at dalidaling lumapit sa asawa. Ngunit ang mga mata ni Ramon ay nakapako sa kanyang anak. Mabilis niyang dinaluhan si Lia. Binuhat ito at niyakap ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Ang kanyang mukha ay isinubsob nito sa dibdib ng ama. Ang mga hikbi nito
ay mas lumakas na tila ngayon lang nakahanap ng lugar kung saan siya ligtas. Anong nangyayari dito, Isabela? Bakit umiiyak ang anak ko? Bakit mo siya sinasaktan? Tanong ni Ramon. Ang bawat salita ay may bigat ng galit at pagkalito. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Mula sa pagkagulat, naging pag-aalala ito. Lumapit siya. Ang muka ay puno ng pagsisisi at pagod. Mahal, salamat sa Diyos at dumating ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi niya, ang boses ay malambing at puno ng hinanakit. Tingnan mo. Itinuro niya ang namumulang tainga ni Lia. Malala ang ear infection niya. Inireseta ito ni Dr. Alcaraz pero ayaw niyang inumin ng gamot. Kaya sinabi ng doktor na ipatak na lang. Pero nagpupumiglas siya. Nasasaktan akong nakikita siyang ganito pero kailangan niyang gumaling. Ang paliwanag ni Isabela ay malinaw, lohikal, at puno ng pagmamalasakit ng isang ina. Tiningnan ni Ramon ang tainga ni Lia. Namumula nga ito at tila bahagyang namamaga. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng pag-aalala at pagkakasala. Isang linggo siyang wala. Isang linggo niyang ipinagkatiwala ang lahat kay Isabela. Ilang araw na siyang ganito, mahinang tanong ni Ramon, habang hinahaplos ang buhok nang nanginginig pa ring si Lia. 3 araw na, mahal. 3 araw ko na siyang pinipilit uminom ng gamot. Ngayong araw lang ako sumuko at tumawag ulit kay Dr. Alcaraz para sa eardrops. Nahihirapan ako, Ramon, lalo na't hindi niya tayo marinig para maipaliwanag sa kanya ng maayos. Ang huling pangungusap na yon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Ramon. Ang kapansanan ni Lia, ang kahinaan nito, ang pagkukulang niya bilang isang ama. Niyakap niya ng mas mahigpit ang anak. Si Lia, sa kanyang mga bisig, ay tumigil na sa pag-iyak ngunit patuloy pa rin sa paghikbi. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Lia ay puno pa rin ng luha, ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita ni Ramon ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Hindi lang ito sakit, hindi lang ito lungkot, mayroong takot. Isang malalim na takot. At ang takot na yon ay nakadirekta, hindi sa sakit na nararamdaman niya, kundi sa babaeng nakatayo sa likuran niya, ang kanyang madrasta. Tumingin si Ramon kay Isabela. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanila. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagmamahal. Ngunit sa isang saglit, sa likod ng mga matang yon, may nakita si Ramon na ibang bagay. Isang kislap na malamig at panandalian bago ito muling natabunan ng kunwaring pag-aalala. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay para haplusin si Lia. Ngunit bahagyang umurong ang bata sa yakap ni Ramon. Hayaan mo na muna siya, mahal. Pagod lang siya, sabi ni Ramon. Ang boses ay mas kalmado na, ngunit may isang maliit na bahagi sa kanyang isipan ang sumisigaw. May mali. Mayroong mali. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak, habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang asawa. Gusto niyang maniwala. Para sa kapayapaan ng kanilang pamilya, para sa kinabukasang pinapangarap niya, kailangan niyang maniwala. Ngunit habang yakap niya ang nanginginig na katawan ni Lia, hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng isang damdamin sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang hindi mapangalanang pagdududa. Matapos ang halos 1 oras na pagpapatulog kay Lia, maingat na isinara ni Ramon ang pinto ng silid nito. Bumaba siya sa hagdanan na tila bapasan niya ang buong mundo. Ang eksenang naabutan niya kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagpupumiglas ni Lia, ang mga luha nito, ang takot sa mga mata. Ngunit kasabay nito ay ang mga salita ni Isabela. Malala ang ear infection niya. Para rin sa'yo to. Nahihirapan ako, Ramon. Alin ang totoo? Ang nakita ng kanyang mga mata o ang narinig ng kanyang mga tainga? Pagdating niya sa sala,
Naabutan niya si Isabela na kausap ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Dr. Edwin Alcaraz, ang matagal na nilang family doctor. Nakaupo ito ng komportable sa isa sa kanilang mga sofa. Ang kanyang itim na leather na maleta ay nasa kanyang paanan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng biglaang kapanatagan kay Ramon. Si Dr. Alcaraz ay isang taong pinagkakatiwalaan niya. "Ramon, mabutit nandito ka na." Bati ng doktor. Tumatayo para kamayan siya. Ang kanyang boses ay kalmado at professional. Medyo nag-alala si Isabela sa kondisyon ni Leah. "Edwin," tugon ni Ramon. Ang boses ay pagod. Ano bang talaga ang nangyayari? Kakarating ko lang at hindi niya matapos ang sasabihin. "Maupo ka, Ramon," sabi ni Dr. Alcaraz. Tiningnan ko na si Leah habang natutulog siya. It's a severe case of otitis media, isang impeksyon sa gitnang bahagi ng tainga. Madalas itong mangyari sa mga bata, lalo na sa kondisyon ni Leah. Dahil sa kanyang congenital hearing loss, mas sensitibo ang kanyang mga tainga sa mga impeksyon. Ang bawat salitang binitawan ng doktor ay tila isang patak ng malamig na tubig na pumapatay sa nagbabagang pagdududa sa dibdib ni Ramon. Lahat ng sinabi ni Isabela ay kinumpirma ng isang eksperto. "Ganoon ba?" Mahinang sabi ni Ramon. Nagpatuloy si Dr. Alcaraz at ngayon, ang tingin niya ay may halong banayad na pagsisiyasat. "Isinulat ko na ang reseta para sa mas malakas na antibiotic. Pero ang mahalaga, Ramon, ay ang regular na paglilinis at pagpapatak ng eardrops. Mabilis lumala ang mga ganitong kaso kapag napabayaan. Mabuti na lang at naging mapagmatyag si Isabela. Kanina pa siya tawag ng tawag sa akin, puno ng pag-aalala." Ang mga salitang yon, bagamat professional, ay tumama kay Ramon na parang isang banayad na sampal. Kapag napabayaan, mabuti na lang at naging mapagmatyag si Isabela. Siya ang wala. Siya ang nagpabaya. Ang pagdududa niya kanina ay tila naging isang katawa-tawang akusasyon na nagmula sa isang amang wala namang alam. "Gagawin ko ang lahat," mabilis na sabi ni Ramon. "I know you will," ngiti ng doktor. "Sige, aalis na ako. Tawagan niyo lang ako kung may problema." At Isabela, baling niya sa babae, "You did a good job. Huwag kang mag-alala." Nang maihatid nila ang doktor sa pinto, ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Ramon, na ngayon ay lubog sa kumunoy ng pagkakasala, ang unang bumasag dito. "Patawarin mo ako, Isabela," sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko dapat pinagdudahan ang ginagawa mo." Lumapit si Isabela at marahang hinawakan ng kanyang braso. "Naiintindihan ko, mahal. Pagod ka lang sa biyahe at nabigla ka sa nakita mo. Kahit ako, nasasaktan tuwing nakikita kong nasasaktan si Leah." Ang haplos at ang mga salita nito ay ang matamis na lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, tila bumalik sa normal ang lahat. Nagluto si Isabela ng paboritong pagkain ni Ramon. Ngunit ang normalidad ay isang manipis na tela lamang na nagtatakip sa tensyon. Si Leah ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, ngunit hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain. Nakayuko lang ito, naglalaro sa kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. "Kumain ka na, anak," sabi ni Isabela sa malambing na boses, sinusubuan ng bata. Ngunit umiling lang si Leah at marahang itinulak ang kutsara. "Hayaan mo na muna siya," sabi ni Ramon. Bumuntong hininga si Isabela, isang buntong hiningang puno ng pagod at pagkabigo. "3 araw na siyang ganito, Ramon. Kung hindi ko papipilitin, hindi talaga siya kakain. Mahirap, pero para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti siya." Muli, naramdaman ni Ramon ang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Habang siya ay nasa malayo at nagpapakasasa sa trabaho, ang asawa niya
ay nahihirapan mag-isa. Matapos ang hapunan, nagtungo si Ramon sa kanyang study. Kailangan niya ng sandali para sa sarili. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver-framed na litrato sa kanyang mesa. Siya at ang kanyang yumaong asawa, si Clara. Noong bago pa sila ikasal, masaya sila, puno ng pangarap. Bigla niyang naalala ang isang gabi, ilang buwan bago pumanaw si Clara. Nakaupo sila sa beranda, pinagmamasdan ang natutulog na si Leah. Ramon, bulong ni Clara, mangako ka sa akin. Ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang maramdaman ni Leah na nag-iisa siya. Ang mundo niya ay tahimik na. Siguraduhin mong ang puso niya ay laging puno ng pagmamahal. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. I failed you, Clara. Bulong niya sa hangin. I failed our daughter. Isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa kanyang balikat. Si Isabela, may dalang isang baso ng brandy. Alam kong iniisip mo siya, mahinang sabi ni Isabela. At alam kong iniisip mo na nagkukulang ka kay Leah. Pero hindi totoo yan, Ramon. You are a good father. Masyado mo lang dinidibdib ang lahat. Inabot niya ang baso. Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong alagaan si Leah. Buo na ulit tayo, mahal. Isang pamilya. Umupo si Isabela sa likuran niya at marahang minasahe ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga daliri ay may kasanayang pinapakalma ang bawat naninigas na kalamnan sa kanyang batok. Sa bawat haplos, sa bawat salitang malambing, nararamdaman ni Ramon na ang bigat na kanyang pasan ay unti-unting gumagaan. Ibinigay niya ang kanyang tiwala. Ibinigay niya ang kontrol. Nang maramdaman ni Isabela na si Ramon ay ganap nang nasa kanyang mga palad, huminto siya sa pagmamasahe. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng misteryo at pananabik. Mahal, simula niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Humarap si Ramon. Ang mukha ay nagtatanong. Ngumiti si Isabela, isang nangiting hindi pa niya nakikita dati. Isang nangiting naghahalo ng saya, pag-iingat at tagumpay. Isang balita, sabi niya, na magpapabago sa lahat. Ang mga salita ni Isabela ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng pangako at misteryo. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon at marahan itong dinala sa kanyang tiyan. Ang init ng kanyang palad ay lumapat sa manipis na tela ng kanyang damit. Isang kilos na simple, ngunit puno ng kahulugan. Ramon, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Magkakaroon na tayo ng sarili nating anak. Saglit na hindi nakakilos si Ramon. Ang kanyang isipan ay tila huminto sa pag-ikot. Sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Anak? Isang anak? Mula sa gubat ng pagkakasala at pagdududa na bumabalot sa kanya sa mga nagdaang oras, isang sinag ng liwanag ang biglang tumagos. Ano? Hindi na nagsalita pa si Isabela. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na sobre mula sa ibabaw ng katabing mesa at iniabot ito kay Ramon. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon nang buksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang larawan, itim at puti, medyo malabo, ngunit hindi maikakaila ang hugis na naroon. Isang maliit na tuldok ng buhay, ang hugis ng isang pangarap, isang ultrasound picture. 2 months, sabi ni Isabela, ang mga luha ng kaligayahan ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nalaman ko lang noong 1 linggo, gusto sana kitang sorpresahin sa pag-uwi mo. Ang lahat ng tensyon sa katawan ni Ramon ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Purong pag-asa. Ang balitang ito ay hindi lang isang balita. Ito ay isang pangako, isang pagkakataon para muling buuin ang kanilang pamilya. Isang pagkakataong maging mas mabuting ama, isang bagay na pakiramdam niya ay nabigo siyang gawin para kay Leah. Niyakap niya ng mahigpit si Isabela.
Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Salamat, bulong niya. Ang boses ay basag. Salamat, Isabela. Ito na ang simula. Ang bagong simula na kailangan nila. Kinabukasan, ibang-iba ang aura sa mansyon. Naghanda si Isabela ng isang espesyal na almusal para ipagdiwang ang magandang balita. Kahit si Leah ay tila nakakaramdam ng pagbabago, mas kalmado na ito marahil ay dahil sa masayang ngiti na hindi maalis sa labi ng kanyang ama. Dapat tayong magdiwang ngayong gabi, masayang sabi ni Ramon habang umiinom ng kape. Kahit tayong tatlo lang, isang maliit na salo-salo para sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya de Villa. Pumalakpak si Isabela sa tuwa. Magandang ideya yan, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga kandila at sariwang bulaklak. Ngunit ang munting selebrasyon ay hindi naging ayon sa plano. Habang naghahapunan, sinubukan ni Leah na tulungan ang kanyang ama sa pagbubuhos ng tubig sa baso nito. Ngunit dahil sa kanyang pagkabata, nadulas ang pitsel sa kanyang maliliit na kamay. Ang malamig na tubig ay tumapon, hindi sa mesa, kundi sa puting bestida ni Isabela. Isang matinis na hininga ang pinakawalan ni Isabela. Ang reaksyon ay mabilis at hindi inaasahan. Napatayo siya na parabang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa basang bahagi ng kanyang damit. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig na maskara ng pagkabigla at inis. Natigilan si Leah. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang pitsel ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Isabela, tubig lang yan. Mabilis na sabi ni Ramon, tumatayo para kumuha ng table napkin. Ngunit tila hindi siya narinig ni Isabela. Naku, ang damit ko! Sabi nito, ang boses ay may bahid ng pait. Paborito ko pa naman ito. Tumingin siya kay Leah at sa isang saglit, ang tingin na yon ay puno ng paninisi. Isabela, I'm sorry. Bulong ni Ramon. Mabilis na kumurap si Isabela na tila natauhan. Agad niyang pinalitan ang kanyang ekspresyon ng isang pilit ng ngiti. Ayos lang mahal. Aksidente lang. Medyo nabigla lang ako. Binalingan niya si Leah na nakayuko pa rin. It's okay, Leah. Don't worry about it. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay binalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para matulog, umupo si Isabela sa gilid ng kama. Ang likod ay nakaharap kay Ramon. Narinig niya ang mahina nitong paghikbi. Mahal, anong problema? Tanong ni Ramon, lumalapit. Humarap si Isabela, ang muka ay basang-basa ng luha. Natatakot ako, Ramon. Saan ka natatakot? Sa nangyari kanina, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinisisi si Leah. Alam kong aksidente lang yon. Pero, paano kung hindi tubig ang natapon? Paano kung may masamang nangyari? Buntis ako, Ramon. Sensitibo ang kalagayan ko. Ang stress, ang biglaang pagkagulat. Hindi ito maganda para sa baby. Ang mga salita ni Isabela ay tila mga binhi ng lason na dahan-dahang itinatanim sa isipan ni Ramon. Ang pag-asang naramdaman niya kaninang umaga ay unti-unting nababahiran ng pag-aalala. Kailangan nating maging mas maingat, sabi ni Ramon. Umiling si Isabela. Hindi lang yon, mahal. Si Leah, kailangan niya ng atensyon na baka hindi ko na maibigay kapag lumaki na ang tiyan ko. Kailangan niya ng mga eksperto. Isang lugar kung saan ligtas siya at kung saan matututukan talaga ang mga pangangailangan niya. Tumayo siya at may kinuha mula sa kanyang drawer. Isang makintab na brochure. Iniabot niya ito kay Ramon. Sa pabalat ay may larawan ng mga batang masayang naglalaro sa isang hardin. Ang pangalan sa itaas ay nakasulat sa eleganteng letra, St. Martin's Special Education Center.
a home for exceptional children. Tiningnan ko na tunoon pa. Mahinang sabi ni Isabela. Ito ang pinakamagandang institusyon sa buong bansa. Hindi ito isang ampunan, Ramon. Isa itong paaralan, isang tahanan, isang lugar kung saan matututo siyang mabuhay ng mag-isa, kung saan magiging ligtas siya. Tiningnan ni Ramon ang brochure, pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. Nakita niya ang sinseridad at pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit sa likod noon, mayroong isang bagay na hindi niya matukoy, isang determinasyon na halos nakakatakot. Hindi ko alam, Isabela. Ang ihiwalay siya sa atin. Hindi ito paghihiwalay. Mabilis na putol ni Isabela. Hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ito ay pagmamahal. Ito ang pinakamagandang bagay na maibibigay natin sa kanya. At para na rin sa kaligtasan ng magiging kapatid niya. Ang huling pangungusap ay ang pinakamabigat. Inilagay siya nito sa isang sitwasyon kung saan ang pagtanggi ay mangangahulugan ng pagiging makasarili, ng paglalagay sa panganib sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Wala nang sinabi pa si Ramon. Kinuha niya ang brochure at naglakad palabas ng kanilang silid. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Lia. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Ang muka ay payapa sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa labas. Mukha itong isang anghel. Isang anghel na walang kamalay-malay sa mundong ginagalawan. Umupo si Ramon sa gilid ng kama. Pinagmasdan ang marahan na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng anak. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa malambot nitong pisngi. Ang bigat ng desisyon ay tila dumadagan sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Lia. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin sa makintab na brochure sa kanyang kamay. Isang papel na nangangako ng kaligtasan at kinabukasan, ngunit kapalit ay ang pagkawala ng kanyang anak sa kanyang tabi. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim at nakakapasong pagkalito. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso, lalo na ang huli, para na rin sa kaligtasan ng magiging kapatid niya. Isang pangungusap na tila inilagay ang kanyang dalawang anak sa magkabilang dulo ng isang balanse, at siya, ang ama, ang pilit na pinapipili kung sino ang mas matimbang. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Lia. Siya ang buhay na alaala ni Clara. Siya ang kanyang unang pangako. Paano niya ito tatalikuran para sa isang pangakong hindi pa man nagsisimula? Ngunit sa kabilang banda, paano niya isususugal ang kaligtasan ng isang bagong buhay, isang biyaya na muling nagbigay sa kanya ng pag-asa, dahil lamang sa isang pag-aalinlangang hindi niya mapangalanan? Habang nakatingin sa kanyang natutulog na anghel, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasamang sagot. Isang tanong na tila unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Para ba talaga ito sa kapakanan mo, anak? O isa itong sakripisyo na hinihiling ng isang kinabukasang hindi ka nakasama? Lumipas ang mga sumunod na araw na may balot ng isang pilit na normalidad. Ang mansyon, na dating paraiso sa paningin ni Ramon, ay unti-unting nagkaroon ng mga anino sa mga sulok nito. Mga aninong hindi niya nakikita noon, ngunit ngayon ay hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. Ang usapan tungkol sa St. Martin's ay pansamantalang isinantabi, ngunit ito'y tila isang bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Si Ramon ay nagsikap na maging isang mas mapagmasid na ama. Sinubukan niyang ibalik ang dating sigla ng kanilang tahanan, ngunit para siyang lumalangoy laban sa isang hindi nakikitang agos. At ang agos na yon ay si Isabela. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila sa hardin, inilabas ni Ramon ang paboritong pagkain ni Lia, isang maliit na mangkok ng strawberry na may gatas. Ito ang kanilang bonding food mula pa noong nabubuhay si Clara. Nang makita ito ni Lia, isang maliit na kislap ng saya ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang kislap
na matagal nang hindi nakikita ni Ramon. Para sa aking prinsesa, nakangiting sabi ni Ramon, inilalapit ang mangkok sa anak. Ngunit bago pa man ito maabot ni Lia, isang kamay ang marahang humarang sa pagitan nila. Kamay ni Isabela. Naku, mahal, wag mo na yan, sabi ni Isabela sa pinakamatamis niyang boses. Masyadong malamig ang gatas at ang asim ng strawberry ay pwedeng makapagpalala ng pamamaga sa tainga niya. Sinabi ni Dr. Alcaraz na iwasan muna ang mga trigger foods. Kinuha ni Isabela ang mangkok at pinalitan ito ng isang platito ng hiniwang mansanas. Ito na lang muna, Lia. Mas mabuti ito para sa'yo. Ang kislap sa mga mata ni Lia ay namatay na kasing bilis ng pagsindi nito. Yumuko siya at kumuha ng himokwa ng isang piraso ng mansanas, ngunit hindi niya ito isinubo. Pinaglaruan lamang niya ito sa kanyang mga daliri. Nasaksihan ni Ramon ang lahat. Ang pag-ako ni Isabela sa papel ng nag-aalalang ina ay perpekto, ngunit ang epekto nito sa kanyang anak ay tila isang dahan-dahang pagpatay sa kaluluwa nito. Hindi lang iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makapansin ng mga maliliit na bagay. Isang umaga, habang tinutulungan niyang magbihis si Lia, nakita niya ang isang maliit at bilugang pasa sa braso nito, bahagyang natatakpan ng manggas ng damit. Anak, saan galing yan? Tanong niya. Marahang hinahawakan ng braso ng bata. Agad na binawi ni Lia ang kanyang braso na para bang natatakot at mabilis na ibinaba ang manggas. Umiling lang ito at hindi tumingin sa kanya. Sinubukan ni Ramon na isipin na marahil ay nadapalang ito o naipit kung saan. Ngunit ang paraan ng pagtago ni Lia sa pasa ay nagsasabi ng ibang kwento. Nang hapong iyon, habang hinahanap niya ang isang libro sa silid-aralan ni Lia, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang manika, ang paboritong manika ni Lia na regalo pa ni Clara. Ngunit hindi ito basta nakatago. Sira ito. Ang isang braso ay tanggal at ang magandang bestida nito ay punit. Tila ito sinadyang sirain at pagkatapos ay itinago para hindi makita. Dinampot niya ang sirang manika at isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito gawa ng isang simpleng paglalaro. Ito ay gawa ng galit. Ang mga maliliit na insidenteng ito ay tila mga piraso ng isang palaisipan na ayaw buuin ng isip ni Ramon. Ngunit ang huling piraso ay dumating isang maaliwalas na umaga nang hindi niya inaasahan. Nasa balkonahe siya ng kanilang silid, nagbabasa ng dyaryo nang marinig niya ang boses ni Isabela mula sa hardin sa ibaba. Hindi niya ito makita, ngunit malinaw ang boses nito. Kausap nito sa telepono si Dr. Alcaraz. Noong una, ang boses ni Isabela ay ang karaniwang boses na ginagamit niya, malambing at mahinahon. Ngunit habang tumatagal ang usapan, nag-iba ang tono nito. Nawala ang lambing, napalitan ng lamig at pag-uutos. Hindi, Edwin. Hindi mo naiintindihan. Mariing sabi ni Isabela. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Wala na tayong oras. Kailangan nating bilisan ang proseso. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. May sinabi ang doktor sa kabilang linya. Wala akong pakialam sa mga complications. Sagot ni Isabela, ang bawat salita ay matatalas. Trabaho mong siguraduhin na magiging maayos ang lahat. Ginawa mo na ito dati, gawin mo ulit. Siguraduhin mong walang makakaalam, lalo na si Ramon. Ang batang yan, ang hadlang sa lahat. Intindihin mo yan. Natigilan si Ramon. Ang batang yan ang hadlang sa lahat. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang sentensya. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Dahan-dahan siyang umatras mula sa balkonahe. Ang puso niya'y dumadagundong. Nang pumasok si Isabela, sa kanilang silid ilang minuto ang nakalipas, isang matamis na ngiti na ulit ang nasa labi nito. Mahal,
Nandyan ka pala. May gusto ka bang kape? Huminga ng malalim si Ramon. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Sino ang kausap mo? Tanong niya. Sinisikap na gawing kaswal ang kanyang boses. Si Dr. Alcaraz lang, sagot ni Isabela, hindi nagpapahalata. Kinukumusta ko lang ang resulta ng mga bagong test ko para sa baby. Medyo mataas daw ang blood pressure ko, kaya pinag-iingat niya ako. Alam mo na, kailangan nating protektahan ang ating anghel. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakaperpekto. Ngunit alam na ni Ramon. Alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may itinatago ito. Ganoon ba, sabi lang niya, mag-iingat ka. Tumalikod si Isabela para ayusin ang mga bulaklak sa florera. At sa pagtalikod niya, nasalamin siya sa malaking salamin ng kanilang aparador. Hindi niya alam na nakatingin si Ramon. Hindi niya alam na sa isang saglit, bago niya muling maibalik ang maskara ng pag-aalala, nakita ni Ramon ang isang bagay sa refleksyon. Isang mabilis, panandaliang ngiti. Hindi ito ngiti ng kaligayahan. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong sigurado na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. At sa sandaling iyon, ang lahat ng anino sa paraiso ni Ramon ay nagsama-sama. Bumubuo ng isang nakakatakot na larawan ng katotohanan. Ang nangiti ng tagumpay na nakita ni Ramon sa salamin ay tila isang multo na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa hapunan, sa kanyang pag-upo sa opisina, kahit sa kanyang pagtulog, ang imaheng iyon ay bumabalik. Isang paalala na ang paraisong kanyang ginagalawan ay isang entablado lamang. At siya, kasama ang kanyang anak, ay mga tau-tauhan sa isang palabas na hindi niya isinulat. Upang takasan ang bigat na bumabalot sa kanyang isipan, nagtungo si Ramon sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang Silid Aklatan. Ito ang paboritong lugar ni Clara sa buong bahay. Dito, ang bawat libro, ang bawat muebles ay may bakas ng alaala ng kanyang yumaong asawa. Kailangan niya ng kapayapaan. Kailangan niyang maramdaman ang presensya ni Clara. Kahit sa sandaling panahon lang. Sa isang sulok ng Silid Aklatan, sa ilalim ng isang lumang painting, naroon ang isang baul na yari sa kahoy. Ang kahon ng alaala ni Clara. Dito niya itinago ang mga pinakamahahalagang bagay sa buhay niya. Dahan-dahang binuksan ito ni Ramon. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagbalik sa kanya sa mga panahong mas simple at mas masaya. Sa loob, naroon ang mga sulat niya para kay Clara, mga litrato ng kanilang kasal, ang unang sapatos ni Leah. Bawat bagay ay isang hiwa ng nakaraan, isang patunay ng isang pag-ibig na totoo. Habang marahan niyang hinahawi ang mga bagay sa loob, isang bagay na matigas ang kanyang nahawakan sa ilalim. Isa itong maliit at lumanang tape recorder. Naalala niya ito. Regalo niya ito kay Clara noong bago pa ito nanganak kay Leah. Mahilig kumanta si Clara at naisip ni Ramon na magandang paraan ito para i-record niya ang kanyang mga kanta para sa kanilang magiging anak. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagdating ng mas modernong teknolohiya, nakalimutan na nila ito. May isang cassette tape na nakalagay pa sa loob. Dahil sa kuryosidad at sa pagnanais na muling marinig ang tinig ng kanyang asawa, pinindot ni Ramon ang play button. Isang mahinang kaluskos ang unang narinig, kasunod ng pamilyar na ugong ng isang lumang tape na umiikot. At pagkatapos, mula sa maliit na speaker, isang himig ang nagsimulang tumugtog. Isang himig na tila nanggaling sa langit. Ito ang tinig ni Clara. Kinakanta niya ang isang oyayi, isang kantang siya mismo ang sumulat para kay Leah. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamahal, isang tunog na kayang pakalmahin ang kahit anong bagyo. Napapikit si Ramon, hinayaan ang sarili na malunod sa alaala. Ang sakit ng pangungulila ay bumalik. Ngunit kasama nito,
ay ang init ng pagmamahal na hindi kailanman naglaho. Hindi niya namalayan na si Leah pala ay pumasok sa silid-aklatan at tahimik na umupo sa isang sulok, naglalaro ng kanyang mga daliri. Para sa kanya, ang silid ay tahimik, gaya ng dati. Ngunit habang ang kanta ni Clara ay umabot sa pinakapamilyar na bahagi nito, isang bagay na himala ang nangyari. Huminto si Leah sa paglalaro. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang focus, ay tila naghahanap ng isang bagay. Ang kanyang ulo ay marahang umikot, papunta sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Natigilan si Ramon. Pinanood niya ang kanyang anak. Ang kanyang paghinga ay napigil. Imposible. Paanong? Ang kanta ay nagpatuloy. At si Leah, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nagpakita ng isang malinaw na reaksyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Tumayo siya, dahan-dahan, na tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat hakbang ay patungo sa luma at maliit na tape recorder na nasa kandungan ni Ramon. Nang makalapit siya, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang idinampi ang kanyang daliri sa speaker ng tape recorder kung saan lumalabas ang musika. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Ramon ay gumuho at muling nabuo. Ang mga salita ni Isabela. Ang diagnosis ni Dr. Alcaraz, ang malalang impeksyon, ang pangangailangan para sa eardrops. Ang lahat ng iyon ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi, bulong ni Ramon sa sarili. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang nakakikilabot na pagkatuklas. Hindi bingi ang anak ko. Hindi siya ganap na bingi. Ang lahat ng ito, ang pag-iyak ni Leah tuwing pinipilit siyang gamutin, ang takot sa kanyang mga mata, ang kanyang pag-urong kay Isabela. Hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa gamot. Ang gamot na ibinibigay ni Isabela ang siyang nananakit sa kanya. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan, isang malaki, nakakasuklam, at napakaplanadong kasinungalingan. Nang matapos ang kanta, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng katotohanan. Tumingin si Leah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-asa. Niyakap ni Ramon, ang kanyang anak, ng napakahigpit, na para bang natatakot siyang may kumuha dito. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang kanyang puso ay pinaghalong galit at pasasalamat. Galit sa taong nanloko sa kanya at pasasalamat sa tinig mula sa nakaraan na siyang nagligtas sa kanila. Pinakawalan niya si Leah at tiningnan ang tape recorder na nasa kanyang mga kamay. Kung nagsinungaling si Isabela tungkol dito, ano pa ang ibang mga kasinungalingan na kanyang itinago? Ang kanta ni Clara ay nasa simula lang ng tape. Mayroon pang mahabang bahagi na hindi pa niya napapakinggan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Muli niyang pinindot ang isang button, ngunit hindi ang stop. Pinindot niya ang rewind, dinig ang mabilis na pag-ikot ng tape pabalik sa simula. Ipapatugtog niya ito mula sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi niya alam na sa kanyang gagawin, hindi lang ang tinig ni Clara ang kanyang maririnig, kundi ang isang usapan na magiging susi sa pagbagsak ng isang demonyong nag-aanyong anghel. Matapos ihatid si Leah sa kanyang silid, bumalik si Ramon sa silid-aklatan. Isinara niya ang mabigat na pinto. Tinitiyak na walang sino man ang makakarinig, walang sino man ang makakaistorbo sa kanya. Ang maliit na tape recorder ay nakapatong sa malaking mesa
na gawa sa mahogany, tila isang munting bagay na naglalaman ng isang napakalaking lihim. Umupo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play button. Muli, ang mahinang kaluskos. At pagkatapos, ang pamilyar na tinig ni Clara, kumakanta ng oyayi. Ngunit ngayon, hindi na ito nagdulot ng kapayapaan kay Ramon. Ang bawat nota ay tila isang babala, isang paghahanda para sa kung anumang kasinungalingan ang kanyang matutuklasan. Pinakinggan niya ang buong kanta, ang bawat salita, ang bawat himig. Nang matapos ito, isang mahabang katahimikan ang sumunod. Halos 10 segundo ng purong hiss mula sa tape. Akala niya ay iyon na ang dulo. Akala niya ay baka nagkamali lang siya ng hinala. Ngunit pagkatapos ng katahimikan, isang ibang tunog ang narinig niya. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Isabela. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo? Ang boses ay mas bata, mas presko, ngunit walang duda. Ito ang boses ng kanyang asawa. May kausap ito. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Pamilyar din. Oo, walang problema. Maingat ako. Pero sigurado ka ba talaga sa plano mo, Isa? Masyadong delikado to. Nanigas si Ramon sa kanyang kinauupuan. Ang boses ng lalaki, si Dr. Edwin Alcaraz. Ang pag-uusap na ito ay lumana. Marahil ay nai-record ilang buwan na ang nakalipas noong mga panahong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Marahil ay naiwan lang ni Clara na bukas ang recorder nang hindi sinasadya. Pinilit ni Ramon na pakalmahin ang sarili. Nakinig siyang mabuti. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang pagtawa ni Isabela, isang tawang malamig at walang kagalakan. Delikado? Mas delikado ang bumalik sa hirap, Edwin. Alam mo yan. At itong si Ramon, masyadong bulag sa pagmamahal. Madali lang tong laruin. Isang malakas na dagundong ang narinig ni Ramon sa loob ng kanyang tainga. Ang mga salitang iyon, sinabi sa isang tono na puno ng panunuya, ay isang sampal sa kanyang mukha. Pero ang bata? Tanong ni Dr. Alcaraz. Paano si Lia? Siya ang tagapagmana. Hindi mo makukuha ang lahat hanggat nandyan siya. Isang sandaling katahimikan ang muling namagitan. At ang sumunod na sinabi ni Isabela ang siyang tuluyang gumuho sa mundo ni Ramon. Huwag kang mag-alala sa bata. Malamig na sabi ni Isabela. Mayroon akong plano para sa kanya. Unti-untiin natin. Gagawa tayo ng mga medical records na magpapakitang lumalala ang kondisyon niya. Palalabasin natin kailangan niya ng espesyal na gamot. Isang gamot na ikaw mismo ang gagawa. Isang gamot na hindi makakasakit ng husto, pero sapat para maging miserable ang buhay niya. Sa tamang panahon, si Ramon na mismo ang magkukulong sa anak niya sa isang institusyon. At kapag nangyari yon, hindi na kailangang tapusin pa ni Isabela ang sasabihin. Malinaw na ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan ng kasamaan na hindi niya kailanman inakala. Ang impeksyon, ang gamot, ang pag-iyak ni Lia, ang mga pasa, ang sirang manika, ang pagpipilit na ipadala siya sa St. Martin's, ang pagpapanggap na buntis. Lahat. Lahat ay bahagi ng isang napakatusong plano. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, hindi ito tungkol sa pamilya, ito ay tungkol sa pera, sa kayamanan. At si Lia, ang kanyang inosenteng anak, ay isang hadlang lamang na kailangang alisin. Naramdaman ni Ramon ang pag-akyat ng isang nagniningas na galit mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang galit na dalisay, isang galit na kayang pumatay. Sinapok niya ang mesa, ang kanyang mga kamao ay puting-puti na sa sobrang diin. Ang tape recorder ay tumalsik at bumagsak sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang boses ni Isabela
ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang batang iyan, ang hadlang sa lahat. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang pag-uusap nila sa telepono kanina, hindi ito tungkol sa pagbubuntis. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng kanilang masamang balak. Tumayo si Ramon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Sa isang iglap, gusto niyang sugurin si Isabela. Gusto niyang isigaw sa mukha nito ang lahat ng kanyang nalaman. Gusto niyang makita itong magdusa, ngunit isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang takot sa mga mata ni Lia. Kung gagawa siya ng eskandalo ngayon, si Lia ang lalong masasaktan. Si Isabela ay tuso. Gagamitin niya ang lahat para baliktarin ang sitwasyon, para palabasin na si Ramon ang nawawala sa sarili. Hindi. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Kailangan niyang hulihin ito sa akto. Lumakad siya patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang dilim sa labas. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kalituhan, ay nagbago. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Ang kahinaan ay napalitan ng isang bakal na kapasyahan. Ang Ramon na bulag sa pagmamahal ay patay na. Ang ipinanganak mula sa mga abo ng kasinungalingan ay isang ama. Isang ama na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang lumang contact list. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit hindi niya kailanman binura. Ang numero ng taong pinakatiwalaan niya noon bago pa dumating si Isabela. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Isang magaspang, ngunit pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Sir Ramon, matagal na po tayong hindi nag-usap. Huminga ng malalim si Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Mang Jose, sabi niya, kailangan ko ang tulong mo. Kinabukasan, ang araw ay sumikat, na tila walang nagbago. Ngunit para kay Ramon, ang liwanag na dala nito ay hindi na nakakasilaw. Sa halip, nagsilbi itong ilaw na lalong nagpatingkad sa bawat kasinungalingang bumabalot sa kanyang pamamahay. Nagkita sila ni Mang Jose sa isang maliit at hindi gaanong mataong kapihan sa isang sulok ng Makati. Si Mang Jose, ang dati niyang pinuno ng seguridad, ay isang lalaking nasa mga 50 anyos. May matipunong pangangatawan at mga matang nakakabasa ng higit pa sa nakikita. Pinagkatiwalaan niya itong umalis sa serbisyo ilang buwan matapos dumating si Isabela sa mungkahi na rin ng kanyang asawa. Ngayon, naiintindihan na ni Ramon kung bakit. Ano po ang maitutulong ko, Sir Ramon? Tanong ni Mang Jose matapos umorder ng kape. Ang kanyang boses ay puno ng respeto, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Inilabas ni Ramon ang tape recorder at ipinarinig ang buong pag-uusap. Habang tumutugtog ang tape, pinanood ni Ramon ang reaksyon ni Mang Jose. Mula sa pagiging kalmado, ang kanyang mukha ay unti-unting nagpakita ng hindi paniniwala na nauwi sa isang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga panga. Nang matapos ang recording, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Walang hiya, mahinang sabi ni Mang Jose, ang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko na noon pa man, sir, may kakaiba sa babaeng yan. Ang mga tingin niya kay Ma'am Lia, hindi tingin ng isang ina. Ang mga salita ni Mang Jose ay isang kumpirmasyon na hindi siya nag-iisa sa kanyang hinala. Kailangan ko ng tulong mo, Jose. Seryosong sabi ni Ramon. Kailangan nating patunayan ang lahat ng ito. Kailangan natin ng ebidensya na hindi niya matatangihan. Ano po ang plano ninyo, sir? Magpapanggap ako, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na determinasyon. Magpapanggap akong wala pa ring alam. Magpapatuloy ako sa pagiging isang bulag na asawa, isang nag-aalalang ama.
Sasang-ayon ako sa kanyang mga gusto, kasama na ang pagtingin sa St. Martin's. Kailangan nating isipin niya na nasa kanya pa rin ang kontrol. Habang ginagawa niyo yan, dugtong ni Mang Jose, kailangan nating makakuha ng pruweba, isang video, isang litrato, kahit ano na magpapakita ng ginagawa niya kay Ma'am Lia. Doon nila binuo ang plano. Kinabukasan, isang van na may nakasulat na Expert Aircon Services ang pumarada sa harap ng mansyon. 2 lalaki ang bumaba, parehong naka-uniforme. Ang isa ay si Mang Jose. Ang isa pa ay isang pinagkakatiwalaan niyang tauhan na eksperto sa teknolohiya. Mahal, ano yan? Tanong ni Isabela habang pinapanood sila mula sa bintana. Nagpatawag ako ng maglilinis ng mga aircon. Casual na sagot ni Ramon. Medyo maalikabok na. Para na rin sa kalusugan mo at ng baby. Ang sagot na yon ay sapat na para mawala ang anumang pagdududa ni Isabela. Sa katunayan, isang maliit na ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang plano ay umaayon. Si Ramon ay nagiging mas maalalahanin sa kanyang pagbubuntis, habang ang isang trabahador ay abala sa paglilinis ng aircon sa sala. Si Mang Jose naman ay umakyat sa silid ni Lia. Sa loob ng 10 minuto, gamit ang mga espesyal na kagamitan, maingat niyang naikabit ang isang high-definition, pin-sized camera sa isang lugar na hindi mapapansin. Sa loob ng isang maliit na butas sa smoke detector na nasa kisame, ito ay may perpektong anggulo para makita ang buong silid, lalo na ang kama ni Lia. Ang lahat ng ito ay pinanood ni Ramon mula sa isang app sa kanyang telepono. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tunog ay nagpapakaba sa kanya. Nang matapos ang trabaho at makaalis na ang van, si Ramon ay naiwang mag-isa sa kanyang opisina. Hawak ang telepono na ngayon ay nagsisilbing kanyang mga mata sa loob ng silid ng kanyang anak. Ang pag-arte ay nagsimula. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ipinakita ni Ramon ang kanyang pinakabagong maskara. Isabela, sabi niya, habang inilalapag ang kanyang mga kubyertos. Pinag-isipan ko ang sinabi mo at sa tingin ko ay tama ka. Nag-angat ng tingin si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pananabik. Tinawagan ko ang St. Martin's kanina. Pagpapatuloy ni Ramon. Nag-set ako ng appointment para bisitahin natin ang lugar sa susunod na linggo. Gusto kong makita kung magiging maganda nga ba ang kalagayan ni Lia doon. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Isabela. Ang kanyang tagumpay ay halos abot kamay na. Lumapit siya kay Ramon at niyakap ito. Salamat, mahal. Salamat sa pag-unawa. Ginagawa natin to para sa kanya. Para sa ating lahat. Habang yakap siya ni Isabela, ang pakiramdam ng kanyang mga braso sa likod ni Ramon ay hindi na nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, ito'y tila isang mahigpit na pagkapit ng isang ahas. Ngunit pinanatili ni Ramon ang kanyang kalmadong ekspresyon. Ngumiti siya pabalikin, isang masangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng live feed mula sa camera. Isang tahimik at walang lamang silid. Alam niyang malapit nang kumilos si Isabela. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya, wala nang dahilan para magdahan-dahan pa ito. Poprotektahan niya ang kanyang anak, kahit na mga hulugan pa ito ng pagtitiis sa yakap ng demonyo. Mula sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Mang Jose. Binuksan niya ito nang hindi nagpapahalata. Ang mensahe ay maikli, ngunit mabigat. Nakaset na ang lahat, sir. Hinihintay na lang natin siyang kumilos. 2 gabi ang lumipas. Para kay Ramon, ang bawat oras ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Sa umaga, siya ang mapagmahal na asawa, ang sang-ayong ama. Ngunit sa gabi,
Kapag ang buong bahay ay tahimik na, siya ay nagiging isang bantay, nakatutok sa screen ng kanyang telepono, ang kanyang puso ay handa sa anumang sandali. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang pribadong investigador na inupahan ni Mang Jose. Si Isabela ay may kaduda-dudang nakaraan. Dati itong nurse na natanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng gamot. Si Dr. Alcaraz, siya ang doktor na nagtakip sa kaso noon. Ang lahat ng impormasyon ay nagpatibay sa kanyang nalalaman. Ang dalawa ay matagal nang magkasabwat. Sa ikatlong gabi, ang paghihintay ay natapos. Nasa study si Ramon, nagkukunwaring abala sa mga papeles. Si Mang Jose naman ay nasa loob ng isang van na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo mula sa mansyon at pareho silang nakatutok sa iisang live feed. Bandang 10:00 ng gabi, nakita nila sa screen ang pagbukas ng pinto ng silid ni Lia. Pumasok si Isabela. Dahan-dahan na parang isang anino. Tiningnan muna niya ang paligid bago isinara ang pinto nang walang tunog. Huminga ng malalim si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa sa pawis. Ito na. Lumapit si Isabela sa kama. Ang munting katawan ni Lia ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Umupo si Isabela sa gilid ng kama at pinagmasdan ang bata. Sa view ng camera, kitang-kita ang ekspresyon sa mukha ni Isabela. Wala na ang maskara ng pag-aalala. Ang naroon ay isang malamig. Halos walang emosyon na tingin. Isang tingin ng pagkasuklam. Kaunting tiis na lang, bata ka. Bulong ni Isabela na dinig sa sensitibong mikropono na kasama ng kamera. Malapit ka nang mawala sa landas ko. Mula sa bulsa ng kanyang roba, may kinuha si Isabela. Isang maliit na bote na walang anumang etiketa. Ang laman nito ay isang likidong medyo malapot at may bahagyang kulay. Inalis niya ang takip nito at kahit sa video, tila naamoy ni Ramon ang isang masangsang at kemikal na singaw. Ito na ang gamot na nakita niya noon. Ngunit ngayon, alam na niya, hindi ito gamot. Ito ay lason. Dahan-dahan, itinaas ni Isabela ang bote. Maingat, na para bang isang seremonya, ikiniling niya ito. Isang patak ng likido ang namuo sa dulo ng bote, handa nang bumagsak diretso sa tainga ng natutulog na si Lia. Sa study, hindi na nakatiis si Ramon. Napatayo siya. Ang upuan ay lumikha ng malakas na kalabog. Ang kanyang bawat himaymay ay sumisigaw na patakbuhin siya, na iligtas ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, isang boses ang pumigil sa kanya mula sa earpiece na suot niya. "Sir, huwag!" mariing bulong ni Mang Jose. "Kailangan nating makuha ang mismong pagpatak. Kailangan nating makita na pumasok ang likido. Ito ang magiging pinakamatibay na ebidensya." Bawat segundo ay tila isang walang hanggang pagdurusa para kay Ramon. Pinanood niya na walang magawa. Habang ang patak ng lason ay nanginginig sa dulo ng bote, 1 milimetro na lang ang layo mula sa kanyang anak. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak, isang ingay mula sa labas ng bahay, isang asong tumahol, ang bahagyang gumulat kay Isabela. Napaurong siya ng kaunti. Tila nagbago ang kanyang isip. Mabilis niyang isinara ang bote at ibinalik sa kanyang bulsa. Tiningnan niya muli si Lia, umiling at tahimik na lumabas ng silid. Huminga ng maluwag si Ramon, ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Nakuha nila ang pagtatangka. Ngunit sapat na ba yon? Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Isabela, ang kanyang roba ay perpektong nakasuot, ang kanyang mukha ay kalmado na muli. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, isang uri ng pagkadismaya, isang uri ng pagmamadali. "Ramon, gising ka pa pala," sabi niya. "Marami lang inaasikaso," sagot ni Ramon. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Isabela sa kanyang mesa. Naglabas siya ng isang folder at inilapag ito sa harap ni Ramon. Mga papeles mula sa St. Martin's.
I need you to sign this. Ngayon na, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay isang utos. Bakit kailangang madaliin? Sabi ko, bibisitahin muna natin. Wala na tayong oras para dyan. Putol ni Isabela. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Kanina, habang tinitingnan ko si Leah, napansin kong medyo mainit siya. Tumawag ako kay Edwin. Sabi niya, baka lumalala na talaga ang impeksyon. Kailangan na nating kumilos, Ramon, bago pa mahuli ang lahat. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ngayon, alam na ni Ramon ang tunay na dahilan ng kanyang pagmamadali. Naramdaman niyang malapit na siyang mabuko. Hindi ako pipirma hanggat hindi ko nakikita ang lugar. Matigas na sabi ni Ramon. Ang mukha ni Isabela ay biglang nagbago. Ang lambing ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Umupo siya sa upuan, sa harap ng mesa, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ramon, sabi niya sa isang mababa at kinokontrol na boses. Sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Itong pagbubuntis ko, delikado. Ang stress na ibinibigay mo sa akin sa pagiging matigas ng ulo mo ay nakakasama sa bata, sa ating anak. Inilapit niya ang folder at isang mamahaling pluma. Kaya bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Pipirmahan mo yan ngayon at bukas na bukas din. Ihahatid natin si Leah sa St. Martin's. Magkakaroon tayo ng isang mapayapang pamilya. At kung hindi, hamon ni Ramon, ang kanyang puso ay dumadagundong. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Isang nangiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kung hindi, sabi niya, aalis ako sa pamamahay na, dala-dala ang magiging anak mo at sisiguraduhin ko sa tulong ni Dr. Alcaraz at ng kanyang mga medical records na malalaman ng buong mundo kung anong klaseng pabayang ama ka. Isang ama na hinayaang mabulok ang sariling anak sa sakit dahil sa sarili niyang kapridehan. Sa huli, kukunin din siya ng social services at maiwan kang mag-isa, wasak, at kinamumuhian ng lahat. Isang ultimatum. Isang bitag na walang labasan. Inilagay ni Isabela ang lahat ng baraha sa mesa. Kung pipirma siya, isusuko niya ang kanyang anak sa kapahamakan. Kung hindi siya pipirma, mawawala sa kanya ang lahat at si Leah ay mapupunta pa rin sa mas masahol na kalagayan. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagkuha ng ebidensya, ang pagpapanggap, ay tila gumuho sa isang iglap. Kahit may video siya ng pagtatangka, kayang-kaya itong baliktarin ni Isabela. Sasabihin din itong naglalagay lang siya ng tunay na gamot. At si Ramon, na nawawala sa sarili, ang gumagawa ng kwento. Nawala ang lahat. Tiningnan niya ang mukha ng babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay at ang nakita niya ay isang halimaw. Nakangiti pa rin si Isabela. Ang pluma ay nakaturo sa linya kung saan siya dapat pumirma. Pumili ka, Ramon, bulong nito, na para bang isang ahas na handa ng tumuklaw. Ang kinabukasan ng pamilya natin o ang isang pagkakamali na habang buhay mong pagsisisihan, ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay kumikinang sa ilalim ng mga naglalakihang chandelier. Daan-daang mga pinakamayayamang personalidad sa Pilipinas, mga negosyante, politiko at socialite, ang naroroon. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ito ang taunang charity gala ng De Villa Corporation, isang gabi ng pagbibigay at pagpapakitang gilas. Sa gitna ng lahat, si Isabela Reyes de Villa ang tunay na bituin. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamante. Bawat ngiti niya ay kaakit-akit. Bawat tawa niya ay musika sa tainga. Walang sino man ang makapagsasabi na sa likod ng perpektong imahe na yon ay nagtatago ang isang demonyo. You're so lucky, Ramon.
Your wife is not just beautiful, she's an angel, sabi ng isang senador. Tinatapik ang balikat ni Ramon. Ngumiti lang si Ramon, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I know, sagot niya. Pagkatapos ng ultimatum ni Isabela noong gabi, pumayag si Ramon. Pumirma siya sa mga papeles, ngunit humiling siya ng isang kondisyon. Gagawin nila ang lahat pagkatapos ng charity gala, ang pinakamahalagang gabi para sa kumpanya. Pumayag si Isabela, kampante na nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Ang hindi niya alam, ang 2 araw na palugit na yon ay ginamit ni Ramon at Mang Jose para ihanda ang kanilang huling alas. Nang tawagin si Isabela sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati bilang may bahay ng chairman, ang lahat ay pumalakpak. Lumakad siya ng may kumpiyansa. Bawat hakbang ay puno ng grasya. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng sinseridad. Sa gabing ito, nagtitipon tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa mga batang nangangailangan. Bilang isang ina at bilang isang magiging ina, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, isang kilos na nagdulot ng mga mula sa mga manonood. Alam ko kung gaano kahalaga ang isang ligtas at mapagmahal na tahanan. Si Ramon, na nanonood mula sa kanyang mesa, ay naramdaman ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang pagpapanggap ni Isabela ay perpekto, isang obra maestra ng panlilinlang. Nagpatuloy si Isabela sa kanyang talumpati. Nagsasalita tungkol sa pag-ibig, pamilya, at sakripisyo. Habang nagsasalita siya, isang waiter ang lumapit kay Ramon at bumulong. Tumango si Ramon. Ito na ang hudyat. Nang matapos ang talumpati ni Isabela, ang palakpakan ay halos maggiba ang buong ballroom. Bumaba siya ng entablado at sinalubong siya ng yakap ni Ramon. You were amazing, mahal, bulong ni Ramon. Of course, ngiti ni Isabela. Pagkatapos ng ilang sandali, si Ramon naman ang tinawag sa entablado para sa kanyang pangwakas na pananalita. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang boses ay kalmado. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi, simula niya. Lahat ng inyong donasyon ay makakatulong sa libu-libong bata. Ngunit ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang partikular na bata. Anging lahat ay nakikinig. Si Isabela na nasa unahang mesa ay nakangiti. Iniisip na ito ay bahagi ng isang madamdaming speech. Ang batang ito ay may espesyal na kondisyon. Pagpapatuloy ni Ramon, ang mundo niya ay tahimik. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang kahinaan niyang ito ay ginamit laban sa kanya. Ginawa siyang biktima ng kasakiman at panlilinlang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ngiti ni Isabela ay bahagyang naglaho. Napalitan ng pagkalito. Sinasabi nila, to see is to believe, sabi ni Ramon. Tumingin siya sa technical booth sa likuran, kung saan naghihintay si Mang Jose. Tumango siya. Mayroon pa akong isang bagay na nais ibahagi sa inyo. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa 3 malalaking screen sa likod ng stage na kanina pa nagpapakita ng logo ng kumpanya. At sa mga screen na yon, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang video ay malinaw. Kitang-kita ang silid ng isang bata. Kitang-kita ang isang babae na dahan-dahang pumasok. Kitang-kita si Isabela. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong ballroom. Pinanood nila na hindi makapaniwala. Habang si Isabela ay umupo sa kama, bumulong ng masasakit na salita at naglabas ng isang boteng walang etiketa. Ang kamera ay naka-zoom in ng husto. Kitang-kita ang pagpatak ng isang likido mula sa bote at ang pagpigil niya sa huling sandali. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video. Ang pagtahol ng aso
At pagkatapos, wala na. Nang matapos ang video, bumalik ang mga ilaw. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa iisang tao, si Isabela. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala at takot. Ang maskara ng perpektong anghel ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Ano? Ano to? Nanginginig niyang sabi, tumitingin kay Ramon na nasa entablado pa rin. Ramon, anong kalokohan to? Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang ilang unipormadong pulis, kasama si Mang Jose at 2 babaeng social worker. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang gala ay nagsimulang mag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng eksena. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagiging desperado. Edited yan! Isang paninira! Ramon, sabihin mo sa kanila. Bumaba si Ramon mula sa entablado. Lumakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Isabela. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na awa at pagkadismaya. Tapos na ang laro, Isabela. Kalmado niyang sabi. Lumapit ang mga pulis. Mrs. Isabela de Villa, iniimbitahan ka namin sa presinto para sa ilang katanungan, sabi ng hepe ng pulisya. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Isabela. Ang kanyang pagiging sopistikada ay naglaho. Napalitan ng isang mabangis na hayop na nasukol. Walang hiya ka, Ramon! Sigaw niya. Sinusubukang sugurin si Ramon, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Pinaniwala mo, ako hayop ka. At pagkatapos, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Ang kasinungalingang sa tingin niya ay magliligtas sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Humagulhol siya. Buntis ako. Anak mo to, Ramon. Maawa ka sa anak mo. Ngunit handa na si Ramon. Sumenya siya sa isa sa mga social worker. Lumapit ito. May dalang isang folder. Ang babaeng ito ay hindi buntis. Malinaw na sabi ni Ramon. Sapat na para marinig ng lahat. Si Dr. Edwin Alcaraz, ang kanyang kasabwat, ay nasa kustodya na ng pulisya. At umamin na siya sa lahat. Mula sa pagpeke ng medical records hanggang sa planong unti-unting lasunin ng aking anak para makuha ang kanyang mana. Ang bawat salita ni Ramon ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Isabela. Wala nang natirang kasinungalingan, wala nang matatakbuhan. Ang buong alta sosyedad, ang mundong pinilit niyang pasukin, ay naging mga saksi sa kanyang pagbagsak. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Ramon ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng sumira sa kanyang tiwala at halos sumira sa buhay ng kanyang anak. Nang mawala na si Isabela sa paningin, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lugar. At pagkatapos, dahan-dahan, isang tao ang pumalakpak, sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng palakpakan. Hindi ito palakpak ng paghanga sa isang event. Ito ay palakpak ng suporta para sa isang amang ipinaglaban ng kanyang anak. Ngunit hindi iyon narinig ni Ramon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak na ligtas nang naghihintay sa kanya sa bahay, sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang kamag-anak. Tapos na ang gabi ng katotohanan. Ngayon, sisimulan naman na niya ang umaga ng paghilom. Ang mga sumunod na araw ay isang unos. Ang iskandalo ng mga De Villa ay nasa lahat ng pahayagan, sa bawat news program sa telebisyon at sa bawat sulok ng social media. Ang madrastang demonyo, milyonaryong krimen, pag-ibig, pera at lason,
Ito ang mga headline na sumalubong kay Ramon tuwing umaga. Sa payo ng kanyang mga abogado, umamin si Dr. Alcaraz sa lahat ng kanyang kasalanan kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang kanyang testimonya, kasama ang video evidence at ang tape recording, ay nagsilbing huling mga pako sa kabaong ng kaso laban kay Isabela. Ang kanyang pagpapanggap bilang biktima ay gumuho sa harap ng matibay na ebidensya. Ngunit hindi hinayaan ni Ramon na ang gulo ng media ay makapasok sa mundo nila ni Leah. Isang araw matapos ang gala, iniwan niya ang lahat sa kanyang mga abogado at dinala niya ang kanyang anak palayo. Nagtungo sila sa isang pribadong beach resort sa Batangas na pag-aari ng pamilya. Isang lugar na puno ng masasayang alaala nila ni Clara. Doon, sa harap ng malawak na karagatan, nagsimula ang kanilang paghilom. Hindi nagsasalita si Ramon. Hindi niya pinilit si Leah na magsalita. Natutunan niya sa mga nagdaang linggo na ang pinakamahalagang komunikasyon ay hindi nangangailangan ng salita. Sa halip, hinayaan niya ang kalikasan at ang kanilang presensya na maging wika nila. Sa unang araw, magkalayo silang umupo sa buhanginan. Si Leah ay abala sa pagguhit sa buhangin gamit ang isang patpat habang si Ramon ay pinapanood lang siya mula sa malayo. Mayroong isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa takot, trauma at mga buwan ng panlilinlang. Sa ikalawang araw, habang naglalakad si Ramon sa dalampasigan, sinundan siya ni Leah. Ilang metro ang layo sa pagitan nila, ngunit sumusunod ito. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Ramon, ito ay isang malaking pag-usad. Nang hapong iyon, umupo si Ramon sa buhanginan. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang munting presensya sa kanyang tabi. Umupo si Leah, hindi nagsasalita, nakatingin lang din sa dagat. Nanatili sila roon hanggang sa lumubog ang araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katahimikan ng pagkawalay, kundi katahimikan ng pag-unawa. Sa ikatlong araw, habang nag-aagahan sila sa veranda ng kanilang villa, naganap ang isa pang himala. Mayroong isang maliit na ibon na dumapo sa rehas ng beranda. Agad itong napansin ni Leah. Itinuro niya ito at pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon. Sa kanyang mga mata, mayroong isang kislap ng pananabik. Ngumiti si Ramon. Isang tunay, taos-pusong ngiti. Kumuha siya ng kapirasong tinapay at marahang inilagay sa palad ni Leah. Sinensyasan niya itong i-offer sa ibon. Nanginginig noong una. Dahan-dahang inilahad din ni Leah ang kanyang palad. Lumipad ang ibon. Kinuha ang tinapay at muling lumipad palayo. Isang malinaw at mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Leah. Ang tunog na yon, ang tawa ng kanyang anak. Ito ay mas matamis pa sa kahit anong musika na narinig ni Ramon sa buong buhay niya. Para itong isang bukal ng tubig sa gitna ng isang disyerto na puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinigilan. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito, mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng walang katapusang pagmamahal. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw sa Batangas, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Nang hapong iyon, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, may itinuro si Leah. Sa loob ng luma at halos hindi na ginagamit na clubhouse ang resort, mayroong isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang grand piano na nababalutan ng puting tela. Tila isang natutulog na higante sa gitna ng silid. Hinigit ni Leah ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang pananabik. Isang hiling na hindi niya masabi sa salita. Tiningnan ni Ramon ang piano. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak. Sa mga mata ni Leah, nakita niya hindi lamang ang kuryosidad, kundi isang paghahanap. Isang paghahanap para sa isang bagong paraan upang ipahayag ang sarili, isang bagong wika na hindi nangangailangan ng pandinig. Tumango si Ramon. Ngumiti siya. Sige anak,
bulong niya, kahit alam niyang hindi siya maririnig nito. Tingnan natin. Habang papalapit sila sa clubhouse, hindi alam ni Ramon na hindi lang isang lumang piano ang kanilang natagpuan. Natagpuan nila ang simulala ng kanilang bagong kabanata. Isang kabanata na isusulat hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng musika ng kanilang mga puso. Maalikabok ang loob ng lumang clubhouse. Ang amoy ng dagat ay humalo sa amoy ng kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ngunit para kina Ramon at Lia, ang lugar na yon ay naging isang santuwaryo. Dahan-dahang inalis ni Ramon ang puting telang nakabalot sa grand piano. Ang itim na kintab nito ay medyo kumupas na, ngunit nananatili pa rin ang dati nitong gilas. Umupo si Ramon sa harap ng piano at marahang pinindot ang isang tipa. Isang malinaw at buong tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Tumingin siya kay Lia. Ang bata ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakapako sa mga gumagalaw na martilyo sa loob ng piano. Nakikita niya ang mekanismo. Nakikita niya ang sanhi ng tunog, ngunit hindi niya ito naririnig. Sinubukan ni Ramon na mag-isip. Paano? Paano niya maipaparamdam sa anak ang ganda ng musika? Naalala niya ang isang bagay na sinabi minsan ni Clara. Ang musika, mahal, ay hindi lang tunog. Ito ay panginginig. Ito ay damdamin. Tumayo siya at lumapit kay Lia. Kinuha niya ang maliit na kamay nito at marahang ipinatong sa makinis na kahoy sa gilid ng piano, malapit sa mga bass strings. Dito anak, bulong niya. Umupo siyang muli at pinindot ang isang mababang nota. Isang malakas at may vibration na tunog ang lumabas. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lia, hindi dahil sa nakita niya, kundi dahil sa naramdaman niya. Sa ilalim ng kanyang munting palad, naramdaman niya ang isang malakas na panginginig, isang alon ng enerhiya na gumapang mula sa piano, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa umabot sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamangha at hindi paniniwala. Ngumiti si Ramon. Ito na. Ito ang kanilang wika. Muli niyang pinindot ang isang tipa, isang mas mataas na nota naman. Ang vibration ay mas mabilis at mas pino. Ipinatong ni Lia ang kanyang kabilang kamay. Pumikit siya na tila sinusubukang lasapin ang bawat panginginig. Nagsimulang tumugtog si Ramon. Hindi isang komplikadong piyesa. Isang simpleng himig lang, ang uyayi na isinulat ni Clara para kay Lia. Hindi niya ito kinanta. Hinayaan niyang ang piano ang kumanta para sa kanila. Habang tumutugtog siya, ang mga daliri ni Lia ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng piano. Sinusundan ang bawat pagbabago sa vibration, mula sa malakas at mabagal na panginginig ng mga bass notes hanggang sa mabilis at magaan na panginginig ng mga treble. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang mangiting puno ng purong kagalakan. Hindi niya naririnig ang musika, ngunit nararamdaman niya ito. Nararamdaman niya ang pagmamahal na ibinubuhos ng kanyang ama sa bawat tipa. Nararamdaman niya ang alaala ng kanyang ina sa bawat nota. Doon, sa loob ng maalikabok na clubhouse, sa saliw ng mga alon mula sa labas, natagpuan ng mag-ama ang kanilang nawawalang koneksyon. Hindi sa pamamagitan ng salita, hindi sa pamamagitan ng pandinig, kundi sa pamamagitan ng mga panginginig ng pagmamahal na dumadaloy mula sa isang lumang piano. Tumayo si Lia. Lumapit siya sa keyboard at, gamit ang kanyang maliit na hintuturo, pinindot niya ang isang tipa. Ang tunog at vibration ay gumulat sa kanya at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya. Ginaya siya ni Ramon. Pinindot din niya ang isang tipa. Naging laro nila ito, isang tawanan, isang pag-uusap na walang tinig. Sa mga sumunod na araw, ang clubhouse ang naging kanilang mundo. Tinuruan ni Ramon si Lia kung paano basahin ang musika gamit ang kanyang mga kamay. Ipinakita niya kung paano ang malulungkot na kanta
ay may mabagal at mahabang vibrations, habang ang masasayang kanta ay may mabilis at magigiliw na panginginig. Hindi na nila kailangan pang bumalik sa Maynila. Ang kanilang tahanan ay kung nasaan man silang dalawa, kasama ang musika ng kanilang mga puso. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit sa bawat araw, sa bawat himig na kanilang nililikha, isang bagong balat ang tumutubo, mas matibay at puno ng pag-asa. Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng piano at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ni Ramon ang paghilig ng ulo ni Lia sa kanyang balikat. Hinawakan nito ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil. Tiningnan ni Ramon ang kanyang anak. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan na ng kapayapaan. Ang dating kalungkutan ay napalitan na ng tiwala. Dito, sa katahimikan, nahanap nila ang kanilang pinakamalakas na tinig. Isang tinig na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan, hindi kayang lunurin ng anumang sakit. Dahil ang tunay na pagmamahal, tulad ng musika, ay hindi kailangang marinig. Kailangan lang itong maramdaman. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang paglalakbay patungo sa katarungan, kundi isang patunay ng walang kondisyong sakripisyo ng isang ama para sa kanyang anak. Ang masasamang tao ay ipalaging makakamtan ang kanilang parusa. At ang mabubuti, kahit dumaan sa matinding paghihirap, ay tiyak na gagantimpalaan. Bagaman nawalan si Emilia ng kanyang kakayahan sa pandinig, ang pagmamahal at paggaling na natamo mula sa kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at kaligayahan. Naniniwala ba kayo na ang pagmamahal ng isang ama ay kayang maghilom ng lahat ng sugat? Ano ang palagay ninyo tungkol sa tibay ng loob ni Emilia sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa komento sa ibaba ng video. Laging gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga kwentong puno ng emosyon at halaga.